Natin itong usapin na ho ito tungkol ho dito kay Kibuloy. O, ito. Pinakakasuhan na ng Department of Justice si Pastor Apollo Kibuloy para sa child abuse at qualified trafficking. Dahil dyan, hindi na rin siya makakalabas ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Naku po, patay tayo dyan. Buong hapong nagprotesta at nagtaas ng mga karatula ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Liwasang Bonifacio. Nakalagay sa mga hawak nilang banner ang katagang Protect Pastor Apollo Kibuloy. Prayer rally ito bilang pagsuporta sa kanilang leader. Ang tinagurian nilang appointed son of God mahaharap sa reklamong child abuse at qualified human trafficking. Pinakakasuhan na ng DOJ si Pastor Kibuloy sa Davao at Pasig City. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan. Panagutan? May sala na kagad, ano? Alupit. Palakpakan natin. Hindi, tandaan ninyo ha, ako po ay hindi kakampi kay Kibuloy ha. Alam nyo naman may iba pa nga na sinasabi, hindi ko daw kursunada si Kibuloy. Oo naman. Kaya lang, akin, simple lang naman po eh. Kung meron pong hatol, doon sabihin natin siya hoy may kasalanan na. Eh wala pa namang hatol, sasabihin na kagad na eto, may kailangan siyang panagutan. Diba? Alam mo, style nito ni Remulla eh, no? Ito si Remulla, di na nadala eh. Hindi, ginawa niya na yung kay Bantag eh. Diba? Ginawa na rin niya yung kay Tebes. Laging ilang beses na nasunog yan kay Tebes. 99.9% na. Ilang percent na kaya ngayon? Solve na kagad yung case. Yung, ewan ko to kung bakit pangarap kaya nito maging Chief Justice. Hindi, feeling ko pangarap nito maging Chief Justice eh. Kasi talagang pag siya nagsalita tungkol sa isang tao, laging may kasalanan na kaagad. Laging guilty na kaagad sa kanya. Di ba? Mula pa lang nung kay Bantag yan eh. Alam mo, hindi lang niya nasabihan ng guilty. Alam niyo kung sino? Hulaan niyo kung sino. Magmakahula, merong malupit na sombrero. Hulaan ninyo ha. Kung sino lang ha. Ay, wala ako sinabing ganyan. Iba ang nasa isip ko. Kayo mga nyo ha, mga nasa isip nyo ha, grabe ha. Hindi yan ang nasa isip ko. Kayo. Hindi ang talagang nasa isip ko, hindi yan. Okay? Linawin ko lang ha. Ang talagang nasa isip ko na hindi naging guilty sa kanya at hirap na hirap siya sa kaso, alam nyo kung sino? Yung mga nawalang sabungero. Pero pagdating sa mga kalaban sa politika, ang bilis maging guilty sa kanya. Pero yung mga nawawalang sabungero na inimbestigahan niya na meron na nga CCTV, kitang-kita na kung sino yung dumukot, kita na ng mga security guard yung mga talagang dumukot doon, and yet, wala. Hindi na solusyonan yung kaso. Sa bagay, pati nga yung kaso ng wala din eh, di ba? Pero pagka kalaban niya, o di kaya kalaban ng amo niya, o di kaya against sa gobyerno na ito, sigurado yan, bukas na bukas, 99.9%. Ano na yan? Solved na yan, case na yan, di ba? Sigurado yan, Si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama sa isang complainant po, sa isa pong nagre-reklamong nung panahon na yun ay menor de edad. Mabuti na ho na magkaroon din ng hustisya, yung humihingi ng hustisya sapagkat napakatagal na panahon na po ito nangyari. Nilagdaan din ni Remulla ang precautionary hold departure order laban. Ay na naman, may na namang ganyan-ganyan. Ay, nako. Kay Kibuloy para hindi siya makalabas ng bansa.
Tingin ngayon ng mga taga-suporta ng pastor, ginigipit siya ng pamahalaan. Pero ang galaw na ito ng DOJ, inasahan na ng abogado ni Quiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio. Handa naman po kaming gawin kung anong kinakailangan upang maprotektahan po ang karapatan ni Pastor Quiboloy kagaya ng ginagawa po namin sa iba naming mga kliyente. Nitong nakaraang linggo lang daw nang makausap ni Topacio si Quiboloy. Di na niya dinetalye ang napag-usapan nila. Pero giniit daw ng pastor na inosente siya sa mga paratang ng panggagahasa sa pilitang pagtatrabaho at pananakit sa mga dating miyembro. Lahat itong mga paratang na ito ay mga kasinungalingan lamang at darating ang panahon na lahat ng kasinungalingan ay maglalaho. Nasa prayer rally din kanina ang mga host ng SMNI na sina Attorney Harry Roque, dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Batoy at dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Worldwide daw ang naging prayer rally ng mga miyembro. Pagkagat ng dilim, sabay-sabay silang nagsindi ng kandila at ipinagdasal ang kanilang leader. Simula pa lang daw ito ng pagkilos. Simula pa lang ito ng pagkilos. Sana nga ito ay magsimula na ho. Kasi alam nyo, kailangan maramdaman ng gobyerno na ito yung ginagawa nila. From PRRD kay Duterte, sa mga pamilya ng Duterte, yung paggigipit sa kanila, dito kay Quiboloy. Again, we're not saying na everything tama ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Hindi ko rin sinasabing lahat ng sinasabi ni Quiboloy ay tama at mali ang mga paratang. That's not my point. Kaya lang, sa isang mademokrasyang bansa, dapat tayo ay may kalayaan na ibigay ang ating mga opinion. Whether sabi nga kahit na ito pa'y against sa'yo, dapat ito'y protektado po ng ating konstitusyon. Ang kalayaan sa pamamahayag. Ang nangyayari po kasi ngayon, hindi na ganon. Pagka ikaw ay nagpahayag ng pagtutol o hindi ka nag-agree, hindi mo kinakampihan ng nasa gobyerno, tila bigla magsusulputan na yung mga kaso mo, biglang kung ano-ano na magsusulputan, di ba ho? So yun yung sinasabi na sana, wag naman po ganon. Meron naman po tayong proper court para i-discuss ho yung mga ganyang bagay, para ho pag-usapan. Sana wala na munang hatol. Kasi itong problema kayo dito kay Remulla, bida-bida Yun naman talaga ang totoo dyan. Matagal na po yan, bida-bida. Alam mo, as simple as nasampa na po namin ng kaso at doon na lang i-discuss ang lahat. Hindi meron na kagad siyang paghatol. Di ba ho? Para namang hindi ho siya abogado na sinasabi naman ng ating batas, until proven guilty, the person is innocent. So antayin natin po ang kaso antayin po natin ang hatol ng hukuman kung siya po ba ay guilty o hindi. Kasi sa totoo lang, para nga nilang binaypass na ho yung, hindi naman binaypass, parang ini-ignore yung na-dismiss na kaso, di ba? Na yan sa Davao na-dismiss. Ang sinasabi, kesa sa tignan nila yon, sasabihin nila, sa Davao kasi yan, kaya na-dismiss. Hindi naman po tama yun. Di ba? I don't think kakampihan lang mga judge yan for the sake of para lang sa, alam mo yun, because nasa Davao sila. Hindi naman po ganun yun. So sana ho, magpatuloy yung ganitong klaseng malayang at mapayapang pagtitipon para ho ipakita sa gobyerno na ito na na hindi tama yung ginagawa nila. Yun lamang po sa akin. Kaya suporta po tayo diyan sa ganitong klaseng mga movements na pumupunta at nagpapahayag ng kanilang saloobin ng mapayapa. Ulitin natin, mapayapa na saloobin sa gobyerno ito. Dapat ito ay talagang suportahan natin. Bukas ng umaga, magmamarcha sila pa Senado. Pinasasapina ng Senado ang pastor sa pagdinig bukas kaugnay ng pang-aabuso. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ayan. Ito. Yun, sige. Ito Ngayon, ang tanong ko dito, hindi ho natin to na-discuss nung isang araw. Ano ho ba ang
masasabi ni Pangulong Duterte pagdating po dito. Alam mo, di ba, before sinabi ni Pangulong Duterte ito, sinabi na rin po natin ito, na koko sa kanya, kay Kibuloy, magpa-aresto siya. That's the thing na would really trigger some people na mali na ho itong ginagawa ng Senado. Mali kasi alam nyo, meron niya kanina sinabi si Topacio na napakaganda. Ilang beses na ho sa dineclare na Supreme Court that the Senate is not a court nor police, 'di ba? Ayan no, sinabi na ng Senate po 'yan. Hindi ho sila ang trabaho lang po ng isang senator at ng Senate hearing ay in age of legislation, which is something na merong kinaugnayan. Hindi para manghusga ng kapwa. Hindi ho yun. So, ang problema kasi, hindi na ho nagiging gano'n ang ano ngayon, ang Senate. Parang nandoon, ang nangyayari parang ang Senate nagiging mini court. Ako, disagree talaga ako din sa gano'n. To the point na minsan hindi na pinagsasalita yung dapat pagsalitain. Di ba ho? At ito nga ito pakinggan natin sinabi ni Pangulong Duterte. Pinayuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Apollo Kibuloy na magpaaresto kung ayaw nitong dumalo sa pagdinig ng Kongreso. Ayon pa sa dating Pangulo, isang free country ang Pilipinas, kaya't bibigyan niya ng kalayaan na magdesisyon si Kibuloy. Si Kibuloy ay isang kilalang taga-suporta. Alam mo yung medyo malaman din yung sinabi ni Pangulong Duterte dito. Hindi, para siyang nag-neutral dito kay Kibuloy. Para niya sinabing, hindi ako mangingialam dyan. Alam nyo, ganyan naman talaga si Pangulong Duterte ever since. Hindi porket kaibigan niya, sasalbahin niya. Hindi ho ganon. Oo, siguro morally o yung pagkakausap sa kay Kibuloy, sigurado ako siya sinasabihan niya, sinusuportahan niya. Pero in terms of legal matters, tulad niyan, malaya sabi niya, malayang makapagbigay ng sariling opinion o desisyon itong si Kibuloy. So medyo dinidistansya ni Pangulong Duterte yung sarili niya dito sa panawagan ng Senado. Pero ang suggestion niya nga, magpa-aresto ka para makita nila kung ano yung hinahanap nila. At malapit sa pamilya Duterte. Samantala, sinagot rin ni Digong ang mga paratang hinggil sa umano'y pagtanggap nito ng armas mula kay Kibuloy. Giit ng dating presidente, siya pa umano ang supplier ng armas sa Davao. Alam mo, natuwa ako dito sabi nito ni Jeffrey. Dati, lakas mang asar ni Kibs kay Brother Eli, harapin daw kaso, bilog talaga mundo. Hindi ho bilog, square. Hindi, biro lang. Ay, nako. No comment. May punto ka. Totoo naman, ha? Ay, nako. Tuloy. At hindi siya nanghihingi sa kung kanino man. Yun. So, nilinaw din ni Pangulong Duterte nang hindi ho siya nanghihingi kahit kanino ng barel dahil sa totoo lang, siya ho ang may source kung saan nanggagaling ang barel. Alam niya ho yan. Lalo na presidente ho siya. Alam niya ho kung saan. Ako, ayoko na lang sabihin pero may alam ako. Kaya lang, ayoko madaldal. Minsan talagang hirap man pagka meron kang alam na ay, nako. Anyway, tuloy. Anyway, ito nga ho, si Suroters of the Philippines. Alam mo, itong problema nga Ito nga ang problema. Sabi ko nga, kasi kailan na bukas ata. Bukas, magkakaroon ng, ngayon, Tuesday, magkakaroon ng pagdinig na naman sa Senate. At magmamarcha daw ang followers nito ni Kibuloy papuntang Senate. Alam mo, Kibuloy, maganda. Sumipot ka. Hindi, ako. Kung nakikinig kayo, kung maganda, sumipot ka. Tapos kung maaresto ka, hindi naman magtatagal yung aresto. Ilang araw lang naman kung sakasakali. Dahil kayang-kaya naman ni Topacio yan na pag inaresto ka, dalhin sa korte, yung pagka-arrest sa'yo, unlawful arrest. Kayang-kaya yun. Sigurado ako.
sigurado kung kayang-kayang palusutan ni Topacio yun. Bayani ka pa pag naaresto ka. Tingnan mo. Tapos nandun yung mga supporter mo magbibigil sa Senate. Naku po, maganda ho yun. Maniwala ko kayo sa akin. Maganda ho yun. Sila ka Eric kasi, hindi, although, ano naman natin, sila ka Eric kasi bata-bata pa tsaka si Loren Badoy. Pero siyempre si Kibuloy medyo matanda na. Nakakawawa rin naman kung kasi sabi nito isa nag-hunger strike. Hindi naman natin kayang mag-hunger strike to si Kibuloy. Fasting na lang. Fasting na lang siguro. Hindi, di ba kasi may chismis di ba noon na ginawa yung mga ewan ko kung sino yung mga kalaban nila kay Eric. Hindi naman daw nag-hunger strike, nag-intermittent fasting lang naman. Kasi daw may tubig. Ang hunger strike talagang may tubig. Mamamatay isang tao pag walang tubig. Gusto ka kagad mamatay, no? Oh. Anyway, ito. Isa pa pag-usapan natin, ha. Natatawa kasi ako dito, eh. May nangyayari na naman sa Senate, eh. Ang gulo-gulo nyo. 14 na senador ang pumirma ng manifesto ng suporta kay Senate President Mig Zubiri, habang may mga senador naman daw na hindi pinapirma. Narito ang report. Ilang beses nang umugong ang planong patalsikin sa pwesto si Senate President Mig Zubiri. Kaya para matuldukan ang issue, nagpapirma na ng statement of support para sa kanya. 14 na senador ang pumirma dyan, kabilang sina Senators Loren Legarda, Sherwin Gatchalian, Sonny Angara, JV Ejercito, Grace Poe, Joel Villanueva, Nancy Binay at Lito Lapid. Kasama rin sina Senators Raffy Tulfo, Mark Villar, Bato de la Rosa, Francis Tolentino at Bongo. Pumirma rin mismo si Zubiri. Ako ay signed a resolution to show my support kay SP and gratitude dinefend din ang institution. Nakita naman natin kung gaano ipinaglaban ni SP ang institution. Ano yung loyalty check? Parang gano'n? Something like that. Siguro tingin sa akin, very solid supporters ng SP. Kaya wala kumakausap sa amin. Siguro kita nila kami, yung core, hindi kami kalas. So, I think yung kinakausap nila, yung mga perceived na hindi maybe dissatisfied or may ambitions. Bagamat majority ng mga senador ang pumirma sa statement of support, may 10 hindi. Kabilang na riyan si Senator Amy Marcos dahil hindi naman daw siya hininga ng pirma. Pero sabi niya kanina, hindi galing sa Senado ang usap-usapan ng kudeta. There's a lot of pressure to change Mig Zubiri. But it's all coming from outside the Senate, not within the Senate. So strange. Kasabay niyan, nagpasa rin siya sa Kamara. Maraming ugong. Pero lahat ng ugong galing sa Kongreso, hindi sa Senador. Nakakatawa nga eh. Pagtan na lang kaya nila yung speaker, ba't nila papakialaman yung SP? Hindi rin pumirma si Senator Cynthia Villar. Ang dahilan niya, walang nakarating sa kanyang statement of support. Ma'am, ano daw po pinapasay ni SP? Ano yata? No po. No po. Opo. Pero ano specific? Mama, ano nakalagay? Specific? Hindi ko alam. Hindi ko nakita eh. Nakalita ko lang. Pero pipirma po kayo? Hindi mo na ako pinasasign eh. Mula nung nakaraang taon hanggang nitong Pebrero, ilang beses naging usap-usapang palitan si Zubiri pero walang nangyari. Isa sa laging matunog na papalit sa kanya si Senator Jinggoy Estrada. Well, all speculations, there's no truth to it. Even if you're a senior senator already, sir? Even if you're a senior senator already, sir? So what if I'm a senior senator? Veteran senator I have high respects to Senate President Zubiri. Sa kabila nito, tila may lamat na ang relasyon ni Zubiri at Estrada. Bagamat nagpahayag siya ng suporta, mukhang hindi raw siya gustong papirmahin sa umiikot na statement of support. Ang mas malala, sabi pa ni Estrada, mukhang tatanggalin pa siya bilang chairman ng Senate Committee on Defense. Daw. Bakit, sir? I don't know. Ask the leadership or ask the majority. Thank you, sir. You're part of the majority, sir. I know. You ask the leadership. Wala sa Viber group. They might have someone in common.
Bukod kina Estrada at Villar, tila nasnab din daw ng pinaikot na statement of support si Senator Bong Revilla. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag Ay nako, Senado, kayo talaga. Oh. Ako, hindi ko alam kung anong masasabi natin dito, pero simple lang. Sana magkasundo-sundo kayo kung sakasakaling meron talaga kayong hindi magandang pinagdadaanan. Kasi we need you. The people need you right now dahil kita nyo na nga, binababoy na nga tayo ng kamera. Tapos within the Senate itself, may ganyan pang mga rumors, tapos loyalty check, meron pang hindi, alam mo yun, merong hindi mga napapapirma, tapos, I really don't know kung ano ang ugat nito. Although, sabi nga nila, this is about yung control of the Senate, especially in passing the chacha. Sana lang, ako, eto kasi hindi ko rin mabasa kung sino ba yung tama dito at asan ba dito. Basta tayo, kung asan si Senator Bongo, dun ako. Hindi, ganun lang kasimple. Pati ba si Robin Padilla hindi pinapirma? Wala akong statement eh. Kaya we cannot deny nor confirm or what. Hindi natin masabi, di ba? Kasi yun na nga ang problema. Kasi baka mamaya, misunderstanding lang eh. Di ba? Mamaya hindi lang nakarating dun sa... Maraming dahilan eh na hindi nakarating yung papel doon sa opisina kasi baka at that time umiihi yung senator o kaya kumakain sa labas, hindi natin alam, 'di ba? The mere fact na kaya nga sila Cynthia Villar din eh. Bakit naman hindi pipirma yung iba? Eh si Amy anti din naman unless iba yung sinasabi ni Amy sa totoong tinatayuan niya. Kaya nga magulo eh, 'di ba? Magulo. Ito lang, makikita natin yan doon sa pagdating dyan sa, sa decision nila pagdating sa kung may papasaba itong RH na tungkol ho dito sa pagbabago ng konstitusyon o hindi. Kasi yan ang feeling ko kasi tinitreaten sila eh. Hindi ko alam, sabi nga ni Amy, possible na sinasabi ni Amy, na yung bali-balita, yung feed na nagkakagulo sila ay nanggaling lang sa kamera. At ginugulo lang ho sila. Para alam mo na, ang dating, gulo-gulo nyo. Ayusin nyo muna sarili nyo. Baka mamaya, binubuyo nila si Presidente para sabihin na, uy, ang gulo ng Senate, kami na lang mag-lead nitong chacha na to. Hindi natin alam kung ganun. Di ba? Hindi natin alam kung gano'n ang gustong palabas. Tandaan ninyo, sabi nga nung kakilala ko, na hindi ko na lang sasabihin kung sino, taga Mindanao itong vlogger. Dati, hindi ko na sasabihin kung sino. Bilyon ang usapan dyan. Ibig sabihin, yung mga kakampi sa gustong mangyari ni Tamba, bilyon ang kapalit. Ganon katindi, ang sabi. Hindi ko na masabi kung sino. Huwag nyo nang banggit pa kayo nang banggit. Bilyon ang usapan. So, pag sinabi mong bilyon, mayayanig yan, di ba? Magugulo yan, sigurado ako. Di ba? Pwede ka na mag-retiro. Bilyon ba naman? Kasi nga, tandaan ninyo, agawan to ng power. Para ho talaga, at imaginein mo for the first time, nag-insert ng ganong kalaking, kung dati ang ini-insert lang 100 million, sabihin insert sa budget, na tapos na, deliberate na, insertion ang tawag doon eh. Kung dati 100 million plus lang ang ini-insert, ngayon, billion na ang ini-insert. Diba? Ganon po kalupit po yun. So, bantakin mo kung ganun kalaki, bilyon na po ang usapin ho dyan. So, para lamang po matuloy at makontrol
o yung kagustuhan mismo ng ni Tamba, naku, mukhang malaki ho ang bayaran. Tandaan nyo, huwag niyong kakalimutan nung panahon ni Pinoy, di ba? Ano ang allegation nun? 50 million kada senator na boboto laban kay Corona, di ba? 50 million. Gano'n na katagal ho yun? Ang tagal na ho nung panahon na yun. Oh. Kung ang korupsyon dumodoble kada taon. Kasi tandaan ninyo, tandaan ninyo, hindi ho na bagong korupsyon sa Senate at saka sa Congress. Kasi baka akala ninyo porket nag-Duterte na bago, hindi ho. Duterte has nothing to do o wala ho siyang power sa Senate and sa Congress. So the way, yung batas na pinatutupad ng Senate at Congress, remember, ganito yan makapangyarihan ho itong mga congressman at saka senators natin. Tandaan ninyo, in our Constitution, ang presidente, he only execute laws. Okay? Kaya nga executive branch siya. So ang laki pa rin ng parte niya na nakadepende ho siya saan? Sa legislative. Sila ho ang gumagawa ng batas. Tandaan niyo ho yan. Kaya malupit po yan. Sino ho ang nagdidesisyon kung tama o mali yung interpretasyon? Yun ho yung korte. Pero pagdating sa paggagawa ng batas, walang hong iba niya gumagawa kung hindi ang Kamara at Senate. So ibig po lang sabihin nun, during the term of PRRD, kahit gusto niyang ipahuli lahat yan, mahihirapan ho siya. Separate power ho yan, equal power ho yan. So, sigurado ko na mayagpag at na mayagpag pa rin ang korupsyon noon. Ngayon, sobrang tindi na, di ba? Bilyong-bilyong halaga na. Opinion lang ba, bakit di natin sila pabigyan mabagong konstitusyon na magkaroon ng Prime Minister? Pwede naman. Pwede naman, actually. May kumausap din sa akin Hindi ko na lang sasabihin na, kasi tinanong ko ng seryosohan. Sabi ko, di ba kayo advocate ito ng pagbabago ng konstitusyon? Ako, di ba matagal na, gusto ko talaga yung pagbabago ng konstitusyon, lalo na nung panahon ni PRRD. Because I know, sabi nga ni Pangulong Duterte, kung mabago man ang konstitusyon, hindi ito mag-a-apply sa kasulukuyang mga politiko. Sa susunod. Helen Lo, salamat po. At saka June Alo, salamat po. Ngayon, ibang usapan. Wala ho akong tiwala sa Kamara Wala ho akong tiwala sa mga congressman natin. Delikado ho. Sa Senate, halos kalahati lang ang tiwala ko dyan. Diba? Kaya nga, delikadong-delikado ngayon. Ngayon, tinanong ko ito sa isang taong nag-a-advocate ng parliamentary form of government. Ang sagot lang niya, oo, maaring wala kang tiwala, madugo ang magiging kunwari nagbago konstitusyon tapos inilagay si Romualdez bilang speaker, bilang prime minister. Tinanong ko kasi yan Paano kung biglang nilagay nila sa prime minister si Romualdez? Ano mangyayari? Oo, pangit sa simula. Pangit kasi baka lalong babuyin, guluhin, manipulahin, pero since it's a parliamentary form of government, mas madali siyang patalsikin. At ang magpapatalsik sa kanya mismo yung partido niya. Kasi partido ang binoboto ng taong bayan, hindi yung prime minister. So tayo, boboto tayo ng partido na mamumuno sa ating bayan. Ngayon, etong partido na ito, pag nakikita nila yung kanilang nilagay na prime minister ay nagkakalat. Ibig sabihin, sabihin mo nang most hated prime minister. Sa kasaysayan, lalo na sa Europa, pagka meron sa UK pala, merong prime minister silang hindi nagustuhan, ang bilis nilang paalisin para hindi madama yung buong partido. Kasi pag nadama yung partido, sa susunod na eleksyon,
hindi na iboboto yung partido na yun. So yun ang ano sa akin. Kaya oo, sige, sabihin mo na halimbawa lang, totoo man yung nasa isip ng lahat na si Romualdez ang maging Prime Minister. Madaling patalsikin yan dahil pag siya ang most hated Prime Minister, ayaw ho yan ng partido. Bakit? Kasi sa susunod na eleksyon, hindi na ho mananalo yung partido na yon. Yung mga nakapwesto, lalong hindi maiboboto na. Yung sabihin, ganun ba? Hindi na kami maboboto kasi ayaw doon sa nilagay namin Prime Minister. Pag hindi na kami binoto, laglag ho yung buong partido. Lahat ho nung nakapwesto sa partido na yun, laglag. So, sabi nila possible daw na matanggal ka agad din pag hindi nag-ayos itong Prime Minister. Yun ang sabi. Ako, hindi ko pa kasi masabing magiging epektibo sa atin yun. Lalo na pagka kunwari ang naging Prime Minister si Romualdez. Hindi ako sure kung magiging epektibo sa atin yun. Duda talaga ako sa katangian nun. Hindi, totoo lang Duda ako sa ugali ni Romualdez Sabi talaga Tama po yan, ganyan sa Malaysia. Oo, sa Malaysia din, alam ko, napatalsik din nila kaagad din yung di ba? Hindi natin alam. I really don't know. We'll see what will happen. Basta ngayon, sabi nila, tingnan natin. Sabi nila, talagang economic provision lang ang mababago. We'll see. Kung talagang totohanin nila yan, yung economic provision lang. Kasi, ngayon, malinaw yan Malinaw yan sa lahat ng taong bayan. Economic provision lang. Pag yan, binago nila, pagka na-aproba na yan at dinagdagan nila ng iba pang mga pagbabago, amendments, may ibig sabihin nun, tinatarantado talaga tayo. Pero wag na naman natin antayin yun. Obvious naman na tinatarantado na tayo ngayon Diba? Anyway, tingnan natin. We'll see. Ito. Meron lang ako ipapakita dito. Actually, balita na to isang araw pa Natatawa kasi ako. Kasi umirit pa itong si Abalos ito panoorin nyo to. May bagong pinag-aagawan ang Makati at ang Taguig. Yan po ang Makati Park and Garden. Nagkaroon pa nga kanina ng konfrontasyon, mga tauhan ng dalawang lungsod. Nasa frontline na balitang yan si Reynald Pawid. Sa eksklusibong video na nakuha ng News 5, makikitang buhat ng 4 na unipormadong lalaking yan ang tent na may logo ng Taguig LGU. Pinwesto nila ito sa entrada ng Makati Park and Garden pasado alas 8 ng umaga kanina. Pero hinarang sila ng mga CQ at staff ng Makati LGU. Ilang saglit pa nagkasagutan na ang dalawang kampo. Alin ang property na Taguig? Saan? Turo mga hanggang loob. Dinig din sa video ang hingian ng dokumento ng bawat kampo para mapatunayan ang kani-kanilang claim. Ba't kami sir mo bibigay ng order sa inyo? Ay Taguig naman ako. Eto lang yan paikli na natin yan, yung balita na yan. Yung Taguig, di ba, in-award excuse me po. In-award na Supreme Court yung lugar na yan sa Taguig. Ngayon, ang reasoning nitong Makati, sila daw ang nakabili niyang park na yan. Okay? Kaya lang, huwag niyo kakalimutan, kahit ba Makati ang nakabili niyang park na yan, hindi ho ang Makati ay private company. Sila ho ay government. Ibig sabihin, tax ng taong bayan ang pinambili nila. Even if taga Makati pa ho yung mga sinasabing tax. Kasi tandaan ninyo, ang style sa atin, LGU magkakaroon ng tax. Ibibigay sa national. Ang national ang magbibigay ng tax ng pondo sa mga LGUs. Ganun ho. Hindi ho, ang LGU may sariling pera, amin to, kami lang gagamit ito. Hindi ganun. Kaya nga, dapat maintindihan yun, nung binili yung Makati na yan, sabihin na natin binili nyo. Ang problema, yung kinatitirikan yan, in-award na ngayon
ng Supreme Court, hindi ho kung sino-sino nag-award niyan. Supreme Court to nag-award niyan na sa Taguig na yan. So any properties of the government, not the private company. Siyempre, kung private company ka, yung bahay mo pa rin yan. Sa'yo yan eh. Pero kung ito'y gobyerno ang nagbayad, since lilipat na sa Taguig yan, dapat sa Taguig na rin yan. Tama, mali. Ngayon, sige, i-argue nyo na sa inyo yan. Ang problema, lalo kayong mahihirapan. Nagmamatigas sila ngayon eh. Kesyo, yung mga taga Makati na mga empleyado, sige, magmatigas kayo dyan sa loob. Tandaan ninyo, yung loob lang sinasabi ninyong sa inyo, pero yung labas, pwedeng harangan ng Taguig yan. Bakit? Sa Taguig yan. Kaya nga ngayon, hinarangan na po nila. Hinarangan na po nila yung labas, hindi na ngayon makalabas etong mga nasa loob ng park. Tama, mali. Kasi nga, nagpapakatigasan pa kayo. Eto naman mga empleyado dyan na nagmamatigas dyan sa loob ng park, akala nyo naman, ipaglalaban kayo ng mayor nyo. Para kay mga gunggong. Yung mayor nyo, ang sarap-sarap ng tulog at kuyakoy sa loob ng bahay nila, kayo na stuck dyan. Kasi wala kayong laban pag hinarangan na ho yan ng Taguig. Kasi sa Taguig na ho eh. So sa labas, harangan na ho nila yan. Ganun na ho nangyari. Hinarangan na ho sa labas. Tapos, magrereklamo sila na bakit daw sila hindi kayo kinukulong. Una-una, kaya kayo sinarduhan, wala na kayong permit. Dahil yung permit nyo, permit pa mula sa Makati, since Supreme Court na nagsabi, Taguig kayo, so dapat manggaling ang permit nyo sa Taguig. Kaya nga, anong simple lang naman ho dito sinasabi natin? Huwag na kayo makipagmatigasan, wala kayong kalaban-laban. Magdadakdak kayo dyan, akala ninyo, naniniwala kayo sa gunggong ninyong mayor. Wala na kayong laban dyan. Kasi Supreme Court na ho nagsabi niyan, kung magmatigasan kayo, nasa loob kayo, pahirapan, sige, hindi kayo uwi sa pamilya ninyo, kayo na lang dyan. Mag-inuman, magyarian kayo dyan. Di ba ho, magmumukha ho kayong tanga dyan. Habang yung mayor nyo, ang saya-saya doon sa kanila. Akala nyo naman, parang ginawang embassy. Oo nga, ganun ang dating eh. Para mga tanga lang eh. Tapos sabi nito isa, sabi ni Garski, balak pang lumipat ng Taguig ang mayor nila. Sintu-sintu rin yung mayor na yun, ano? Mahal daw niya yung mga taga Makati, pero since matatapos na yung term niya, kailangan niya nang tumakbo sa ibang posisyon, lilipat na lang daw siya ng Taguig. Kita mong gago rin, no? Di ba? Para lang talaga hindi mawala sa power yung mga prinsipyo, mahal ko talaga Makati, mahal ko Makati, bigla ka lilipat ng Taguig. Tapos eto ngayon, eto si DILG Secretary Abalos, isa pa tong sintok. Pinababantayang mabuti ni Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos sa NCR Police Office ang Makati Park and Garden sa gitna ng paggagawan dito ng mga LGU ng Taguig at Makati. There is now one platoon naka-assign sa area to maintain peace and order. Kakausapin ko na lang dalawang alkalde, para alamin ko rin kung ano talaga nangyayari sa kanila. Secretary, simple-simple lang naman po. Magbasa ko kayo ng resolution ng Supreme Court. Ipatupad nyo ho yun. Kasi hindi ho pwedeng, alam mo, hindi ho pwedeng, lagi na lang natin dadaanan sa paki-usapan yung nangyayari. Wala na, wala na ba ho tayong batas? Sundin nyo na lamang po yung batas. Ipatupad nyo yung dapat nyo ipatupad. Huwag kayong kumampi sa Taguig, huwag kayong kumampi sa Makati, kumampi kayo sa desisyon ng Korte Suprema. Yun ang ipatupad ninyo bilang sekretary ng DILG at bilang may hawak at supervision sa PNP.
ipatupad ninyo ang batas. At ang batas, sinasabi ng Supreme Court na sa Taguig yan. Ganun lang kasimple, pahirapan pa. Kakausapin pa. Kahapon, pansamantalang ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang parke dahil wala umano itong permit. Umalma ang Makati City LGU at tinawag na bully ang LGU ng Taguig dahil sa pag-aangkin daw sa property So kung bully ang Taguig, bully ang Supreme Court. Kasi Supreme Court po nagsabi na hindi na sa inyo yan. Taguig na property na yan. Ang kulit nyo, paulit-ulit din kayo, no? Hindi kanila. Malinaw rin daw ang intensyon ng Taguig na manakot sa pagpapadala nito ng 100 pulis. Hindi raw atras ang Makati LGU. Sige, wag kayong pangako nyo yan, ha? Pangako nyo yan. Wag kayong aalis dyan, ha? Oh, baka pag nagutom lang kayo, nalungkot kayo, nabugnot kayo, bigla na kayong aalis. Pangako nyo yan, mga taga Makati dyan, ha? Yung mga empleyadong galing-galingan dyan. Pangako nyo, wag kayong aalis dyan, ha? Walang matatakot sa inyo, ha? Kahit paalisin kayo ng pulis, ha? At tayuan nyo yan. Baka basain lang kayo, umuwi na kayong iyak-iyakan. O, tingnan mo, mukha kayong tanga ngayon sa loob. Ayan na harang, oh. 'Di ba? Alam nyo, kaysa sa mag-usap na lang na maayos, kaysa yung alam mo yun, umagri na kayo sa Supreme Court decision, tapos kausapin nyo na lang ang mayor ng Taguig, pag-usapan. Kasi alam mo, mana rin kasi kayo sa mayor nyo dyan sa Makati. Tigas ng ulo eh. Hindi, totoo, yun ang ang tigas ng ulo ng Makati mayor, kaya tuloy nadadamay pati. Naintindihan ko itong mga empleyado na ito eh. Sunod-sunuran kasi sa mayor nila. Akala nila palalamunin sila niyan. Sa totoo lang, matatanggal kayo ng trabaho. Kasi hindi naman na kayo pa, sa tingin ninyo, kayo mga nagmamagaling na empleyado dyan, sa pagsisip-sip ninyo, akala nyo i-hire pa kayo, wala na nga yung park na yan, pag pinasara na yan. Ang tigas ng ulo nyo eh. Mga kapuso, para una ka sa mga balita. Ayoko nga. Ito naman si Secretary Abalos, patupad nyo na lang yung batas. Sir, Supreme Court na to? Wala na ho bang ganun? Wala na ho ba tayong decision? Ba't pa tayo tanggalin na natin yung Supreme Court? Kung meron naman pala kayong sariling opinion. Diba? Alam mo ang problema kasi dito kay Secretary Abalos. Ang daming pinagkakaabalahan Katulad nito, yan, pinagkaabalahan niya yan. 'Di ba? Sinitan niya nakatanggap ng reprimand letter mula sa DILG dahil sa kanyang umanong disturbing and vulgar remarks sa isang prayer rally sa Cebu. Wala nang kalayaan yung mayor, porkit mayor? Anong disturbing doon? Sabi nga niya ito ni Baste. Alam niyo kung ano talaga yung disturbing masyado? Corruption, drugs, and criminal. Kung hindi mo yan i-address, matatagalan ng pag-asenso natin. Tama naman eh. Yun ang talagang disturbing. Corruption. Baka naman sa inyo hindi disturbing yun. Secretary Abalos. Baka sa inyo, yun, blessing. Sa mga gustong pumasok sa politika, nako po. Si Abalos ba yan? Hindi nga lumalabas sa survey siya sa Senate survey. Ikaw naman Baste, Sa mga gustong pumasok sa politika dahil gusto lang magpataba ng bulsa, magiging cycle na yan. Wala talaga. Ang permanenteng nasa taas ng society, yung pa talagang mga selfish ang motibo. Kaya kung tatanungin ako, tama, bulgar naman talaga ako. Hindi rin ako nagsabi ng bait ako. Kailan ba ako nagsabi noon? Hindi ko talaga babaguhin ang statement ko. Hindi ko rin babaguhin ang paninindigan ko dahil lang sinitan nyo ako. Bahala kayo. Tanggalin nyo ako sa trabaho. Okay lang sa akin. Ian Nabi, maraming salamat po. Bakit pa may court ruling kung papakiusapan na lang lagi? Correct. Tama. Alam mo, ito naman yung rin kaya gusto kong banat ni Basti dito eh. Hindi ko talaga babaguhin ang statement ko. Hindi ko rin babaguhin yung panininigan ko dahil lang sinitan nyo ako. Bahala kayo. Tanggalin nyo ako sa trabaho. Okay lang sa akin.
Di ba? Hindi kapit tuko. Subukan ninyo. Secretary Abalos, try nyo. Tanggalin si Baste. Sige nga. Secretary Abalos, kasuhan nyo ng anti-mabait law o anti-gentleman law. Kasi yun ang ano eh. Di ba? Alam mo yun? Disturbing and vulgar. Ang daming vulgar dyan at saka disturbing eh. Meron niya akong kilala, secretary, may kayakap na batang-batang babae. Yun ang disturbing. Bakit? Unfair sana all. Di ba? Kilala niyo yun? Yun ang disturbing. Na totoo lang. Di ba, Baste? Ikaw, kung may kayakap kang babaeng bata-bata, okay lang. Nasa itsura mo naman ng, yung pugi-pugi, ganun. Pero yung meron kang matanda ka na, may kayakap ka pa, tapos may asawa ka pa, tapos may kayakap kang babae, na nanalo sa beauty contest, yun ang disturbing. Ay, pero totoo yan. Meron ako mga kilalang ganyan. Yung mga, yung mga sa piyesta-piyesta, yung mga beauty pageant. Kinakatkong ng mayor yun. Oo, ng mga congressman, pag sila yung judge, kakausapin ng aide ni mayor yun, o kaya ni congressman, yung gusto mong manalo. Yung aide naman, kakausap yun. O mamaya, sabi ni mayor. Ginagawa yan. Hindi ako nagbibiro. Oo, marami akong alam na ganyan. Oo. Yung sasali-sali ng beauty contest para may panalo isang gabi lang kay congressman o kaya kay mayor. Magkikwentuhan lang sila, magkakape lang sila sa Tagaytay, ganun. Hindi wala naman akong tinutukoy kung sino dito ha. Wala naman akong tinutukoy. Kayo naman, masyado naman dudumi ng isip ninyo. Wala akong tinutukoy. Pero yun ang disturbing, di ba? Yun ang disturbing. Mantakin mo, may asawa ka, ganun. Di ba? Yun ang disturbing. May asawa ka, tapos may kayakap ka na bata-batang babae na nanalo sa beauty contest. Yun ang disturbing. Tama, mali. Oh. Tapos ayan pa, corruption, drugs, and criminality. O, di ba? Naku, pambirang buhay ito. Pilipinas nga naman, mas aanuhin pa yung nagsasabi ng katotohanan. Di ba? Si Basti nagsabi lang ng katotohanan, yung nangyayaring korupsyon sa Kamara, nangyayaring korupsyon sa bayan natin, nagsasabi siya ng totoo. Nagsasabi siya ng mga nakikita niya. Gusto nyo manahimik lang para happy-happy tayong lahat? Ganun? Hindi pwede yun. Ang L naman ng mga gurang. Alam mo, sa totoo lang, yung mga gurang na yan, ma-L lang yan. Pero hindi na natayo yan. Kung walang tulong ng gamot. Ako, sana Baste, tuloy-tuloy mo lang yan ha. Huwag kang titigil. Dahil alam mo, Baste, ikaw ngayon ang inaasahan ng mga taong bayan. Na huwag kang magpapasindak. Kasi sinisindak ka ngayon di ba? Si Pulong, sigurado ako, aanuhin niya sa Kamara ikaw, since sa ilalim ka ng DILG, hindi naman sa ilalim, supervision lang, pero gayon pa man, maanuhin ka niyan. Kaya huwag kang papasindak. Sabi, masakit kasi daw, syempre bata at gwapo si Baste. Anyway, tuloy. Ito pa. Ano bang balita pa? Ito. Ito. Good news naman. Suspendido ang mahigit 100 NFA official dahil sa
patala-umanong pagbebenta ng NFA rice sa mga pinaburang trader. Nakatutok si Mark Salazar. Nalagas ang pamunuan ng National Food Authority matapos suspindihin ng ombudsman ng 139 na opisyal ng ahensya ng 6 na buwan. Alleged involvement in the controversial sale of rice buffer stocks. Partikular na iniimbestigahan ng ombudsman ang mga ulat na may reklamong idinulog sa Office of the President noong February 13 dahil sa patalo-umanong pagbenta ng may 75,000 sako ng bigas sa mga pinaburang rice traders na mga sangkot. We cannot allow those who have been entrusted this noble task to bilk the NFA, enriching themselves at the expense of millions who struggle every day for a chance to feed their families. Si Secretary Chu Laurel muna ang tatayong pinuno ng NFA. Kaya siya ang... Kahit yung pinuno ng NFA, damay, oh. Grabe. Hindi eto humanga ako dito. Honestly, ano ko to. Na bigla akong uy, may bayad. Hindi. Kasi siyempre, tandaan ninyo, ang gulo dyan sa DA, di ba? Etong gobyerno na to talaga medyo magulo ang DA, di ba? Etong bigas ang talagang napakalaking problema. Ngayon, kinasuhan sa ombudsman itong at sigurado ko sa pagkaso niya yan, binild yung case niyan, di ba? Para tuloy. Kasi tandaan nyo, iba ang paghatol sa ombudsman, Baka akala ninyo sa ombudsman mahirap mapatunayan. Hindi ho. Mas madali ho kaysa sa korte. Yun yung paliwanag sa akin ng isang abogado. Mas madali ka daw mahatulan dyan sa ombudsman. Kasi remember, hindi ho yung korte na in a sense na ang pinatutunayan dyan yung criminal act. Hindi ho Yung bang ikaw ba ay sapat pa na maging public official. Iba pa ho yung criminal act na kaso. So dito ho, malaking bagay ho ito. At sana nga talaga, sana mapatalsik to. Isipin mo kasama yung NFA administrator. Yung namumuno dyan sa rice natin, kasama, binibentang palugi. Grabe, no? Tama ba, Bel Suzuki? Ganun Binibentang palugi po ang ating mga bigas. Habang hirap na hirap po ang ating bayan sa pagbili ng bigas. Sa ating mga mamamayan, bumili ng, sabi nga ni Baste na scam na bigas. Ito namang mga ilang opisyal ng gobyerno, grabe ho, as in, binibenta lang doon sa mga siguro, mga kaibigan na mas mababa, o di kaya naman may kasunduan sila doon sa mga kaibigan nila. O benta mo ito ng ganito. Ito akin, ito sa'yo, O kaya ibinaba ko na ng todo-todo yan. Hindi natin alam kung gano'n na nangyayari. Nanguna sa pulong ng Management Committee o MANCOM ng NFA. Payo niya sa komite silipin ang mga transaksyon ng NFA simula 2019. Kabilang sa sinuspinde si NFA Administrator Roderico Bioco na nauna nang nag-leave of absence para raw bigyan ng laya ang mga investigador. Naks na leave of absence. Alam na natin yan. Nako. Ito dapat ang binabantayan ng DOJ. Na sumilip sa lahat ng records ng ahensya. Hindi siya sumagot sa aming tawag at text. Kinukuha pa rin ng GMA Integrated News ang panig ng iba pang nasuspinde. Sa Senado, may resolusyon ang inihain para imbestigahan ang kontrobersyal na bentahan ng bigas. May mga nakikipag-ugnayan na rin para tumistigo. Bakit mo naman ipagbibili ang NFA rice? Subsidy yun ng government for the people na kailangan ng rice like the victim of calamities at saka yung mahihirap na ang mahal-mahal ng rice sa market. Ba't mo ipagbibili sa trader? Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Ayan, sabi tuloy nito isa. Baka sa uli, si Duterte na naman may kasalanan niya. Hindi kaya? Pero sa ngayon, good job muna dito sa ating DA Secretary. Mukhang tama si Marcos sa paglagay dito. Palakpakan natin. Hindi, mukhang mukhang... Hindi, sa ngayon tayo ay magmamatsyag. Magbabantayo tayo ngayon, Pero sa ngayon, mukhang good job yung ginawa niya. Kasi isipin mo, ang dami nun. Ang dami, 100 plus. Grabe, kawawa naman bayan natin. Ibig sabihin, kasi para ipasuspindi mo yun,
100 plus kasuhan mo, ibig sabihin, kahit pa paano, meron kang nakitang ebidensya na sangkot sa katiwalian. Tama, mali. Di ba? Kahit pa paano, may ganun. So, nako. Mukha ata talagang, mukhang malala at talagang imposible talaga makamit natin yung bigas na 20 pesos lang. Buti naman, gumagawa ng hakbang ngayon. Kasi, isipin nyo yung mga NFA, di ba sabi nga ni Senator Cynthia Villar, para sa mahihirap to, hindi dapat siya ibinibenta. Sa totoo lang, yung mga naibenta na yun, ilan yung naibenta na yun? Kung yun, isinama na lang sa benta ng ating gobyerno, baka pumasok pa talaga yung 20 na bigas. Di ba? Kaya hindi siguro maibenta-benta ng 20 pesos kada bigas ang ating NFA. Kasi nga, may mga pinapaburang kaibigan. Naku po. Hindi, sana lang talaga mahuli ito, matukoy at yung pagkakamali na ito matanggal sa public service at talaga kasi pag natanggal ka sa public service hindi ka na talaga pwedeng bumalik, di ba? So, tingnan natin. Naniwala ka naman, idol? Hindi lang ako pessimistic. Roberto Kalangi, kasi ganito po ako. Kung baguhan ka lang dito sa channel na to, ganito po talaga ako. Hindi po ako yung lahat na lang mali ang nakikita. Pag may nakita naman tayong maganda, maging hopeful naman tayo. Huwag naman kagad negative ka agad. Ang dating sa'yo, pag may ginawang gobyernong maganda, negative ka agad. Kung ganun, anak ng puta, tumakbo ka na sa bundok. Humawa ka na rin ng baril. Gumaya ka na sa mga NPA na wala nang nakitang maganda. Tama, mali. Ugaling NPA po kasi yun Yung may nasabing may maganda nang nagawa, titingnan pa rin natin ang masama. Wag dapat ganon. Dapat tingnan muna natin. Baka naman. Diba? We're hopeful. We want change. It's like this, Para tayong nag-hope na sana maayos ang ating bayan. Sana may mangyari sa ating bayan. Tapos nung may nangyayaring maganda, hindi totoo yan. Gago yan, hindi totoo yan. Huwag ganon. Nag-hope ka na maayos yung bayan mo nung nagbabago. Hindi totoo yan. Parang ganito yan di ba? Yung asawa mo, gusto mong hino-hope mo na hindi siya nagloloko. Pero mayat maya naman, umuwi lang siya ng late ng 30 minutes. Nagloko ka, no? Siguro galing ka sa kabit, ano? Kung alam mo, lalo siyang magiging gago. Di ba? Shelly Lawa, salamat po. Magiging gago lalo yun. Kasi anong gagawin mo? Pambihira naman tong asawa ko, tamang hinala. Umuwi lang ako ng kapirasong late. Borkit nagpabango lang ako. Ba't ka nagpapabango? Siguro meron ka nga Siguro. Kasi mga ganyan mga babae, tamang hinala Di ba? Yung mga babae, tamang hinalang ganyan Pagka uuwi ka, akala mo laging So, ikaw tuloy, na lalaki, na para sandali, nagtatrabaho ko. Di ba sabi mo, gusto mo magtrabaho ko para mabili ko yung iPhone 15 Pro Max mo. Tapos, etong nagtatrabaho na, puro ka tamang hinala. Alam mo, mas lalo magloloko yung lalaki. Tama, mali. Di ba? Anong hirap kasi sa atin. Huwag tayong ganon. Yung praning kagad, hintayin natin. May magandang ginawa di sige, pasalamatan natin. Pag mali, di tsaka uli natin banatan. Ganun lang naman kasimple. Hindi ho tayo Ito ano ang pinagkaiba natin, mga banateros? Yung totoo, legit na banateros Legit na banateros. Yung mga banateros, pag may nakitang maganda, suportahan. Palakpakan. Pag medyo, sumasabit na, banatan na natin. Hindi tayong katulad ni Franz Castro. Actually, nagbago na rin siya Naging bata na ni Romualdez Yung mga MPA, na lagi na lang, pag may ginawa ang gobyerno na maganda, alam nyo ba, ba't ginagawa ng gobyerno yan? Para kayo, mauto kayo, ganyan-ganyan.
Huwag ganun. Diba? Approach with a good faith. Actually, approach with a good, with a hopeful pananaw sa buhay. Diba? Pananaw lang. Maging optimistic ka. Ngayon, pag pangit talaga, sumabi talaga, ang dali naman sabihin, tingnan nyo na, sumabit din ito. Diba? Ganun lang naman kasimple yun. Wag yung mga tunay na banateros, yung hindi. Maghanap na lang kayo ng mga negative na vlogger. Yung mga clickbait na vlogger, yung tipong, meron kasing may mga clickbait na vlogger yung tipong, Isko at saka si Paulo Contis, ginargar ni Lisa Marcos, kaya tumigil ang tahanang pinakamasaya. Ay mga ganyan, yung toxic na, kahit hindi na related sa politika, sasabihin pa rin, ginargar ni Lisa Marcos. Si Lisa Marcos na naman may kasalanan, ba't napahinto yung tahanang pinakamasaya? Hindi, may mga ganun diba? Huwag tayong ganun. Basta lang magka-content. Para lang, kasi alam mo mga Pilipino, ano kasi ito sa bayan natin, very tempting sa bayan natin na maglagay ka ng, ng hate title para manood ng tao. Kasi wala namang nanonood na good news O wala namang nanonood na yung title mo is neutral lang. Ang gusto nila yung tipong chismis. Ay, ito, sabi ni ganito, kaya nawala ang programang ito dahil nangialam ang gobyerno. Mga ganyan, gusto nila yan. Diba? Gusto nila yung mga tipong, ano ba to? 150 million binayaran ng isang congressman para tumahimik. Ikaw naman, tatanga-tanga ka, chismoso ka, di ba? Alam mo yung mga chismoso, sino kaya yung 150 million na yun? Click mo naman, yun. Kumita na yung vlogger sa'yo, di ba? Tama, mali. Tanga ka rin Eto, basahin na natin to, paulit-ulit to si Jeffrey. Nasa sayo ang suporta namin sa correct movement. Alam ko naman. Biro lang. Ayan na natin sila magbago ng constitution para malampaso si Tamba. Ayan, nabanggit ko na. Ulit-ulit ka Tama na isang beses. Okay. Ito. Next. Sino ba tong, ano to? Ito. Tutol ang DepEd sa panukalang luwagan ng restriction ng saligang batas sa pagmamay-ari ng mga eskwelahan. Posible raw itong maging banta sa seguridad ng bansa. Pero ang CHED, pabor naman sa Chacha. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. The title? Sumalang na sa pangalawang linggo ng pagdinig ng Kamara bilang Committee of the Whole ang panukalang charter change para naman luwagan ang restrictions ng saligang batas sa pagmamay-ari ng mga eskwelahan sa bansa. The most basic question is, will it allow foreign entities to teach? For this, the department respectfully and strongly objects to the amendment. Umpisa pa lang ng... Ano tong sinasabi mo, J. Guevara? Bilis, abangan nyo bukas, upload ko. Istastukan. Anong istastukan? Trastukan? Sa anti-Duterte. Ang gulo ng spelling mo, Trastukan sa anti-Duterte. Tanggalin mo muna yung nilang argumento, umalma agad ang Department of Education dahil marami raw seryosong implikasyon kung matuloy ito. Sa ilalim kasi ng Basic Education Program ng DepEd, sakop nito ang kinder hanggang senior high school. Crucial stage. Ako hindi ako payag dito hindi ako payag dito na tama yung sinabi ng DepEd. Agree ako sa DepEd. Hindi dapat hawakan ng foreigner ang yung kindergarten, 6-year primary. Ang gulo kasi. Nung panahon ko kasi isa lang ang tawag diyan dalawa lang, elementary, high school. Meron 6-year high school.
Dami yung pautot. Ito sa paglaki. Kailan ba binago yan? Nakaiirita ako sa mga, alam mo ito mga Pilipino talaga, gaya-gaya sa Amerikano. Di ba? Gaya-gaya kasi sa Amerika, may senior high, junior high. Tama na yung elementary tsaka high school. Dami yung hindi naman kasalanan ng DepEd ngayon yan. Dati pa yan eh. At pag-develop ng mga estudyante. Kaya mainam na mga Pilipino lang daw dapat ang magturo. Yan, yan ako talaga. Dapat, ang elementary hanggang high school, Pilipino lang. Hindi dapat yan hinahaluan kasi alam mo naman ng mga foreigner. Okay lang yung college. Kasi sa college, talagang kailangan ng mga knowledge na minsan global na eh. Di ba? So, okay yun. Na pwede maglagay ng Harvard dito. Ganun kasi yung pinaglalaban din dyan eh. Na pwede maglagay ng Harvard o kung ano-ano pang mga na pagmamayari ng ibang bansa. Pero pagdating sa elementary at saka high school, dapat talaga Pilipino lang. Pilipino lang nagtuturo para maano na yung kultura. Kasi sa Pilipinas pa nga lang yung kultura ngayon eh. Di ba? Nawawala na yung mga usapin tungkol sa kultura natin eh. Dapat manatili ho yun. Ha? Kulang daw sa kaalaman at karanasan sa kultura at values information ng mga Pinoy ang mga dayuhan. During the foundational years of basic education, learners undergo crucial development across various areas, including physical, social, emotional, cognitive, and values. As this phase lays the foundation for future learning, it is essential that the Philippine curriculum is exclusively implemented by Filipino citizens. Bukod sa kalidad ng turo, posible rin daw maging banta sa seguridad ang panukala. This susceptibility to external and foreign influence raises concerns regarding national security as it may expose these educational institutions to infiltration and compromise. Sa ilalim ng 1987 Constitution, hanggang 40% lang ang pinapayagang maging pagmamayari ng mga dayuhan sa mga paaralan sa bansa. Kaya sa panukalang Chacha, gustong singitan ng mga mambabatas ng katagang unless otherwise provided by law ang naturang probisyon. Ito ay para malaya silang baguhin ang nakasaad na restrictions kung kailangan. Pabor naman dito ang Commission on Higher Education o CHED. As a general principle, what we have observed in the other ASEAN countries over the past years is that opening up ownership and control of educational institutions in higher education has made them more competitive. Sa ngayon, Pilipinas na lang ang may pinakamahigpit na restrictions pagdating sa foreign ownership ng mga eskwelahan sa ASEAN. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños. Ayan. So, yun na nga. So, I hope hindi galawin yun. Yung sana lang, ewan ko, ano magagawa na naman ng itong mababatas natin na to. Sana lang, yung elementary and high school, wag na hong foreign ownership. Yung sa college, okay yun, kailangan yun. Dapat naman po talaga payagan ng foreign ownership para naman din lumawak din yung category, pati yung mga kaalaman, at least medyo ma-modernize ka, mabilis ka agad, medyo updated tayo ika nga. Kerubin Channel Japan 5, salamat po. Ito na. Ito pa, matinding ano to. Ito, favorito ni J. Guevara TV. Wala pang direktang kumpirmasyon mula sa Tape Incorporated pero nagtatanong ang mga netizen kung namamaalam na ang programang Tahanang Pinakamasaya bunsod ng post ng mga host nito. Si Charisse Solomon nag-post ng photos kasama ang co-host at crew ng Tahanang Pinakamasaya na tinawag niyang Beautiful Family. Sa isang comment, nagtanong ang isang netizen kung totoong last episode na ng Noontime Show noong Sabado. Sadly, opo ang sagot dito ni Charisse. Nag-post din ng behind-the-scene photos si Mavi Legaspi at nagpasalamat sa lahat ng sumuporta at bumuo sa show. Nag-comment din sa post ang ilan na mga co-host. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Tape Incorporated. Ayun. So far ang alam natin ngayon, ito sa akin lang hong kaalaman ho ito. So far ang alam ko talagang wala na po yan.
Kasi nakichismis kagad ako. Sabi ko, Yorme! Wala na daw kayo? Sagot naman siya, yes. Sinanong ko, kasi may balitang lumalabas ngayon na kayo daw ay kasama ni Willie Revillame sa show na parang papalit. Totoo ba yon? Ang sagot niya, no. Hindi, sinasabi ko lang sa inyo kasi maraming haka-haka parang dinidiscuss pa nga ng ibang mga vlogger yan, kasama si Jay, di ba? So, tinanong ko. Hindi, tinanong ko talaga. Sabi ko, kasama kayo kay, sa Willie Revillame na show? Sabi, no. Ano na ang pakapalit? Diyan lang tayo sa Gedli. Yun lang. Hindi, malay nyo naman, magkaroon pa ng ibang show. Ako, ito, sinasuggest ko. Sinuggest ko to kay Yorme noon. Sabi ko, Yorme, alam mo magandang gawin mo. Bagay ka Gumawa ka ng sitcom. Instead na yung ganon, gawa ka ng sitcom. Kasi bagay naman sa'yo mag-artista talaga. Makulit ka pa. At saka, yung pagiging, kahit matanda ka na, may itsura ka pa rin, pwede kang, alam mo yun, tatay na gwapo, ganon, sitcom. Meron yan si Yorme na lang ata matitira. Hindi ko alam Wala talaga akong alam, ha. Anyway, basta siya talaga, sabi naman niya, ang utak niya ngayon nasa showbiz. At di ba kaya nga ho siya pumirma? Tandaan ninyo, pumirma siya ng kontrata. Talent contract with GMA. GMA, di ba? So, ibig sabihin, hawak siya ng GMA. Yun. Kung may project man ng GMA, siya yun. Di ba? Pwedeng pwede. Wag naman pang Viva Max kayo naman. Gusto niyo makita ni Pototoy ni Yorme, no? Kung gusto niyo makibalita sa chismis tungkol diyan sa panoorin niyo si Jay Guevara TV, ha? Mas maraming alam niyan pagdating sa chismis. Hindi ko kasi alam talaga Baser niya ako sa showbiz pero support ko. Uy, si Raulo, mabait yan, si Yorme. Ako din, baser ako niyan, di ba? Inaway ko nga yan, Pero ayan yung tipo ng taong hindi ng sama ng loob. Nung nagkita kami niyan, as in, di ba, wala sa kanya. Yung sama na binanatan mo siya noon, gano'n. As in, wala. Nako, ito, sigurado ako. Isa pa yan sa napakakuripot. Gusto mo ng chismis? Hindi pala, gusto mo ng kwento, Jay Guevara. Meron dyan, yung nagpupuntang vlogger. Hindi ko na lang papangalanan, Yung vlogger na yon, kalbong bakla yun, Hindi ko na papangalanan. Nung nagsumasama yan sa ni Yorme, ang hinuhut-hutan niya yung mga politikong sumusuporta kay Yorme. Hinihinga niya ng allowance. Kasi wala siya makuha kay Yorme. Si Yorme never ugaling magbigay. Kahit itanong mo kay Mark, kahit sa mga isko vlogger, hindi nagbibigay yan. Hindi talaga yan. As in, kahit nung time namin, pambihira. Nag-support. Kaya nga hindi ako sumasama Totoo. Kaya hindi ako sumasama sa event kasi wala naman akong pamasahe. Yung campaign niya na madalas na nagpupunta, wala ang pamasahe kasi nga wala namang budget. Hindi ko sinasabing nag-aasa ko ng budget, Kaya lang, kanya-kanyang labas Kanya-kanyang labas ang pera, kanya-kanyang tawag dito, hotel. Wala naman siya nilabas. Sabi ko, kung hindi mo kami hotel, hindi mo ko iba-budget, di na lang. Hindi ko sinabi sa kanya yun, pero nasa utak mo yun syempre na kung mangangampanya ka, ala naman nilabas mo yung pera mo sarili mo, wala ka naman pera, sana kung sobrang yaman mo, di ba? Eto, aminado naman ako, nung time ni PRRD, nag-perform ang mga girls, walang talent fee po yun, pero binabiyahe naman po kami. Kunwari, pupunta kami sa isang lugar, sagot nila yung pero walang talent fee. Okay? Yun lang yun. Sagot lang nila yung papunta nyo doon. Dito kay Yorme, wala talaga. So, hindi na. Kaya lahat ng show ko, lahat ng show namin dito
dito kay Yorme, tingnan nyo, lahat ng Mocha Girls, yung dito lang sa Maynila. Kasi nga, walang budget pamasahe. Walang pera walang campaign budget noon. Ganun. I-upload mo to, i-reactionan ko, isasampal ko. Wala naman ako binanggit na pangalan, Huwag kang assuming, Pero yung sigurado ko, yung baklang kalbo na vlogger ni Yorme, nangihingi yun. Tanong mo kay Coach Oli. Tanong mo kay yung kumandidatong magudadato bilang senador. Tanong mo sa kanya. Tayo po, hindi ho natin ugali yan, yung manghihingi, mamanlilimos ako sa politiko para lang makasama ako sa campaign. Una-una, gusto kong matulog. Kasi wala na Mula nung high school ako, ganito na yung oras ko, yung gabing gising para akong Dracula Tapos sa umaga tulog. Kaya hindi ako sige. Tanong nyo, ito ba? Ano ba to? Ito. Gusto kong banatan tong mga animal na to. Parami ng parami to. Nabulabog ng sunod-sunod na putok ng baril ang Bonifacio Global City ngayong gabi. At live mula sa Taguig City, nasa frontline balita yan, Dave Abuel. Dave, ano ba nangyayari dyan? Ed, sa impormasyong nakuha natin mula sa BGC Police, nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng pulis at isang Chinese national dito sa bahagi ng 31st Street sa Bonifacio Global City. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig sa Bonifacio Global City. At saka yung sa panahon ni PRRD, di ba yung sinasama kami sa campaign, hindi ho ang nagbabayad nun si PRRD, baka akala nyo. Hindi nga namin, first time lang namin na-meet si PRRD nun sa Dagupan. Parang tumulong lang sa pamasahe namin noon was yung mga kaibigan na, alika, dali namin kayo para mag-perform dito kay PRRD. Ayun. Tapos yung iba, as in, sarili bulsa na namin. Kasi matindi yung labanan nun Matindi talaga labanan nun. Kaya alam namin na kailanganin talaga At nandun na kami. Napasubo na kami para bang na kami doon sa gera. Sige, tara, laban na natin to. Bahala na. Tuloy. Sa Taguig, ngayong gabi, ayon sa mga pulis, hahainan dapat nila ng warrant of arrest ang isang Chinese national ng Sabi nito, ibig sabihin, di ka talaga supporter kahit isang beses di ka sumama ako, hindi lang isang beses. Sabi nito, bobo talaga to si Talking Pinoy. Talking Pinoy. Ano ba? Di daw ako sumama. Brian Flomino, maraming salamat po. Mag-google ka kasi. Sumama ako. Ang sinasabi ko, Mocha Girls, umayos ka, huwag kang tanga. Ang bobo mo Alam mo ba entourage ng Mocha Girls? 12. Paano ko bibit-bitin lahat yon? Hindi naman ako ganun kayaman na aeroplano ko silang lahat. 4 doon naka-business class. Tapos kwarto nun 5. Huwag kang tanga. Pero ako sumasama ako. Ang hirap sa'yo Troll ka na lang, bobo ka pa. Tuloy. Bigla itong tumakas sakay ng kanyang sasakyan. Brian Plomino, salamat. Nagpalitan ng putok ng baril ang pulisya at Chinese national at nagkaroon pa ng habulan. Nakabangga pa ang Chinese national ng ilang sasakyan dito na siya bumagal ng takbo hanggang sa ma-corner ng mga pulis. Aarestuhin dapat ang Chinese national sa reklamong unjust vexation, other deceits at resistance and disobedience to an agent of authority. Nasa ospital na ang Chinese national matapos tamaan ng bala sa likod. Ed, sa ngayon nasa crime scene pa rin ang mga pulis para sa investigasyon. Patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa Taguig PNP tungkol sa buong detalye ng pamamaril dito. Sabi nito, basahin natin. Kapag ba sinama kayo ni Yorme tapos nagbayad siya ng transpo o hotel nyo, bayaran ka na, tanong mo sa kanya, ba't di mo itanong? Problema mo na yan. Sa BGC ngayong gabi. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Ed Lingaw po. Di mo naman sinabi ikaw magbayad sa Mocha Girl, gastos mo.
Ito, anong utak meron to? Ano ba yan? Di mo naman sinabi ko magbayad sa Mocha Girls, gastos mo. Ano bang gasing statement yan? Jejimon? Ay naku, Jejimon ka, umalis ka dito. Mga jologs. Kapag... Taking pay pag sinuntok ko. Violente nito ni Jay, oh. Ay nako. Anyway, permission to kick. Wag muna. Ayaw mo lang siya dyan magpakatanga. Masaya yan, may tanga. Hindi, kasi pag walang tanga, minsan corny rin ng buhay. Anyway, ito, yung mga Chinese. Alam mo, ako naiirita na talaga ako dito sa mga Chinese na to, ha. Meron ako narinig pa dyan. Ito, galing Naku, ayoko na lang sabihin kung kanino galing to. Lalabas na ito. Soon. Soon. May isang USEC. Naku. Magkakaroon ng expose. Magkakaroon to ng hearing, pero hindi ko muna sasabihin kung sino mamumuno doon sa hearing na yon. Baka mamaya gumawa ng galaw para Merong isang USEC galing sa DFA, okay, na nagpapapasok ng mga Chinese. Okay? Ngayon, nalipat ito sa DOJ. Yung visa ng Chinese nung nasa DFA siya, 1-day visa lang. Nagpapapasok sila dito walang visa. Tapos, pagdating dito, tsaka lang nila bibigyan ng visa. Overnight. Ibig sabihin, hindi mo na nila, walang visa pagpasok nakaka-exit sila sa airplane. Sa airport. Pupunta sila ng hotel, kinabukasan, darating na yung visa nila. Ganon. Care of this USEC. Ito namang ngayon, panahon ngayon, nalipat ito sa DOJ. Ang gusto niya mangyari, gusto niyang malipat ang pagbibigay ng visa under ng immigration. Okay? Yun ang gusto niyang mangyari. At under sa supervision niya. At by the thousands ang pinapapasok niyang Chinese every day. Ganun kadami. No wonder, etong panahon ngayon, ng administrasyon ngayon, grabe ang daming Chinese. Dito hindi ko akala ko kasi, alam mo yun, saan ba mga Chinese? Diyan lang yan sa Pasay tsaka sa Cavite. Alam mo, nagulat ako one time. Dito sa condo namin, walang Chinese dito. Binaba ng isang van, puro Chinese. Sabi ko, paano nagka-Chinese dito? Tapos, yung isang condo dito, na malapit lang, nag-inquire ako kasi dapat ng isang bibili na mga studio kasi ng business ko sa real estate. Pag binibenta daw niya, nagtataka ako, ang baba. 1 bedroom, I think it's 4 to 5 million. Mababa yun for 1 bedroom sa maayos ng kondo. Kasama na doon ang parking. So nagulat talaga ako, bakit mo binibenta ng ganyan? Maayos yung kondo, kilala yung developer. Kasi, nag-aalisan na yung mga Pilipino dito sa kondo na to. Puro Chinese na. Akala ko sa Pasay, hindi naman ako nakatira sa Pasay. Hindi rin ako nakatira sa Cavite. Oo. Nakakapagtaka lang, sabi ko nga, naku. Tapos sila pa yung mga may ganito. Kaya nga yung yung balita ngayon, 'di ba? May balita ngayon tungkol doon sa baril. Wala akong issue doon. Actually, ako talaga pabor ako diyan Kasi 'di ba, paulit-ulit. Ayoko nga yung gun ban. Kasi sa gun ban, alam niyo kung sino natutuwa? Mga kriminal. Yung mga natutuwa pagka walang pinagbawal ang baril sa mga citizen, mga kriminal. Kasi sila, walang bawal-bawal. Basta lagi nilang bitbit yan. So, pagka nagka-gun ban, alam nila yung kanilang biktima, bibiktimahin, walang baril.
Di ba ho? Yung mga responsible gun owner, walang baril yan. Yun ang totoo niyan. Kaya yung sinasabi na high-powered, hindi, ito yan ha, yung sinasabing high-powered, ngayon naman pwede ka mag-own ng 9mm na semi-automatic. Yun ang alam ko ha. Pwede ka mag-own ngayon ng 9mm na semi-automatic. Ibig sabihin, mahaba pa rin yun. Kasi may mga 9mm na. Ngayon, parang tinaasan lang yung, I think, tinaasan yung pwede mong i-own na semi-automatic. So, sa totoo lang, hindi naman ganun ka-big deal yun. Para sa akin ha, para sa mga gun owner, hindi ho ganun ka-big deal yun. Malaki, maliit, wag lang automatic. Ibang usapan na yun. Pang automatic, pang range lang yun. Okay yan. O kaya pang mga military, automatic, okay yan. Pero pagka yung ngayon, parang wala namang pinagkaiba din. Ang sa akin, sana higpitan na lang yung pagbibigay kasi alam nyo ba, kahit foreigner nakakaroon ng PTC sa Pilipinas. Kahit foreigner, nagkakaroon sila ng lisensya na ano. Okay lang sana kung matitino yung mga foreigner na yun eh. Ang problema, marami dyan yung mga Chinese, kaya mayayabang din yan. Nakala nyo kung fu lang. Ganun lang yan. Hindi ganyan. Akala nyo wing chang lang yan. Hindi wing chang yan. Di baril lahu yung mga yan. Kaya nga dito sa nahuli na to eh. Isipin nyo, hinuhuli sila, nakipagputukan yung Chinese. Saan nyo nakuha yung baril? Di ba? Oh, sabi nito, akala ko ba galit ang administrasyon sa mga Chinese? Hindi. Tandaan mo, Lina, ang administrasyon ngayon, magkaiba yung salita sa ginagawa. Ha? Lagi nyo tatandaan yun. Oo, minsan iba yun. Kaya, wag yung ano. Basta, hindi ako ha, totoo lang. Dapat responsible use lang ng ano, ng higpitan yung pagkuha para talagang una-una walang saltik, di ba? Kasi yung iba naman talaga nakakalusot eh. May panyuro-nyuro pa. Hindi naman talaga totoo. Oh. Tinitingnan na raw ng PNP, sabi ko balita idol, pwede na raw Armalite. Hindi pwede Armalite. Ah? Pero under final talks pa, hindi pa pwede Armalite, kayo naman. Semi long firearms na merong eto na nga, panoorin na nga natin yan. Para, ito. Saan na yan? Ay? Ito. Ay, wala. Hindi ko pala nailagay. Hindi ko pala, yan. Papayagan ng humawak at magmay-ari ng mga long firearms o mahahabang baril ang mga sibilyan. Pero pangamba ng ilan, baka magamit lang yan sa masamang gawa. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Ang mga ganitong klase ng mahahabang baril, pwede nang gamitin ng mga sibilyan. Yan yung mga semi-automatic rifle. Mas mahaba ito kumpara sa ordinaryong baril gaya ng pistol. Pero hindi pa rin yan ka-level ng mga baril na ginagamit. Kasi lagi natin tatandaan na, kasi baka yung iba hindi medyo naintindihan eh. Meron namang 9mm na ganyang kahaba. Mali kasi yung ginamit na term ng media eh, mahaba. Eh, kahit 9mm pwede namang mahaba eh. Kino-convert lang naman yun, pero ang putok pa rin nun, tok. Ganun pa rin. Hindi mahaba ang term na tama. Rifle, kasi may kategory. Militar. Kaya naman inamyendahan ng Philippine National Police ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa inamyendahang probisyon, pwede nang mabigyan ng lisensya ang mga sibilyang gustong magkaroon ng long firearms. Naisumite na raw sa UP Law Center noong Pebrero ang nirevise na bersyon ng IRR at inaasahang magiging epektibo ito 15 araw matapos mailathala. Pero siyempre, hindi maalis ang agam-agam na baka magamit sa masama ang mga baril kung hahayaan ito sa kamay ng isang sibilyan. Giit naman ng ilang gun dealers, hindi basta-basta ang proseso sa pagkuha ng baril para masigurong responsable ang magmamay-ari nito. Ang isang malaking meron tayo dito sa Pilipinas ay yung neuropsychiatric test. Hindi lahat rin pumapasa noon kasi nakailang claim. Tama naman si Madam Joy Gutierrez. Hindi lahat pumapasa doon. At hindi rin lahat nagtitake noon.
na kaming bumabaksak. Okay, sa pagbumagsak sila, they're given either 6 months to retake the test. If they pass, then they can own a firearm. If not, we just refund them. Aminado naman ang PNP na posibleng ang magdulot ng problema ang pagluluwag ng panuntunan. Pero giit nila, may kalalagyan sa batas ang mga irresponsible. Alam mo magandang nito, i-amend din yung batas. Pagka na-involve sa discriminate firing o di kaya nakapatay ng using firearms na hindi for defense, medyo mas tindihan. Ang tatawag doon, mas bigatan yung parusa, di ba? Sana ganun. Gun owner. Kung meron po tayong makikita later on na may pang-aabuso at may makikita po natin na itong amendment po ay aabusuhin, then we will enforce strictly what is written in the amendment rules. Nagbabalita mula sa front. Tingnan natin hindi ako sure ngayon kung ano, hindi ko talaga sure kung ano yung pinagbago hindi kasi nabanggit dito pero nakita ko sa isang balita yun yung caliber, yun ang parang nabago. Alam ko kasi pwede naman yung kahit mahaba na 9mm. Wala namang problema yung kasi pistol pa rin daw ang tawag doon. Natanong ko na yun kasi kaya nga may binibenta sa mga gun shop na pwede. Depende yun sa category ng LTAP mo. O yun. Gayon pa man, sana talaga ma-implement yung batas na meron tayo. Tapos, pag Chinese ang kumuha, sana hindi pinapayagan. Sabi ni JRM, Philippine passport nga, nakakakuha mga Chinese. Baril pa kaya? Tama. Hindi, totoo naman Kasi matik na yan pagka meron kang certificate. Isipin, magtataka nga Naalala ko to There was a time na binangga ako ng isang Chinese. Tapos, meron siya lisensya. Philippine, Hindi siya Filipino-Chinese, May lisensya siya na Chinese. Tapos, hindi siya nagsasalita. Ayaw niya magsalita kasi hindi niya kami magkaintindihan. So sabi ko, kung nakakakuha siya nun, makakakuha na rin siya ng LTAP at saka ng lisensya ng baril. Di ba? Sana hindi. Or sana, kung papayagan man, sana yung may passport lang. Kaya lang, ganun din. Ewan ko ba, sa lahat sa Pilipinas nabibili? Kaya no? Para tayong jungle, no? Para tayo yung mga magugulong, hindi ko alam kung saan yun Baka magkamali ako Yung mga magugulong bansa sa Africa. May nabalitaan nga ako ngayon yung nilusob ng gang sa Africa ata yun. Tas, ilang libo rin atang, ilang hundreds na nakalaya kasi nilusob ng gang yung hulungan. Parang gano'n na rin tayo, no? Ayan, Brian Flamino. Sabi niya, 25,000 PTC ka na. Bag ganun. Haiti, yun. Sa Haiti. Tama. Haiti. Hindi ba sa Japan yan? Haiti. Parang gano'n na rin tayo, no? Hindi, alam mo, hanggang hindi tayo nagkakaroon ng matikas na presidente, yung katulad ni PRRD, yung stricto. Sa Pilipinas, eto seryoso to Sa Pilipinas, hindi pa pwede yung yung relax na presidente, yung kalma. Sa tindi ng ng ugali ng mga Pilipino, ang presidenteng kailangan natin matapang. Yung talagang may pagka-diktador. We need a president na may yung diktador. Pero matino. Hindi yung diktador na katulad ni Tamba, ibang pagka-diktador nun. Dapat yung diktador na na talagang, alam mo yun, katulad ni PRRD. Actually, sabi ko nga sa inyo noon, nakulangan pa ako kay PRRD. Parang feeling ko kulang pa yung pagiging diktador niya. Hindi nga siya diktador.
Dapat talaga alam mo yung ganong tipong sumuway ka lang sa kalsada, diretso kang kulungan. Ganun dapat eh. Hindi pwede yung yung lalamya-lamyang presidente, lalamya-lamyang kapulisan. Lang, problema, nandiyan na naman yung demandahan. Oo nga, yung diktador na hindi pang hindi nga, yun nga sinabi ko na eh. Diktador na hindi tamba. Di ba? Sabi nga, bakal na presidente. Kamay na bakal. Huwag naman bakal na presidente. Walang pakiramdam yun. Yung kamay lang may bakal. Tapos, may puso. Para Hindi kasi, totoo naman, ganyan talaga sa Pilipinas eh. Kaya nagkaloko-loko ang bayan natin eh. Dahil masyado tayo yung yung relax na relax. Sa sobrang relax, yung mga congressman natin, ninanakawan na tayo, relax pa rin eh. Okay lang yan. Diba? Anyway, ayun lang. Maraming salamat po. Thank you very much. Kita-kits ulit tayo bukas sa uulitin, 12:30 kung nasa oras. Si Dada kasi ang tagal mag-live eh. Si Dada ang tagal mag-live. Anong size ng Ray-Ban ko? Hindi ko alam eh. 55 bata, 55. Yung middle. Okay, maraming salamat po. Kita-kits ulit tayo bukas. Okay, bye-bye. Ang sabi sa Proverbs 16:23 is, kailangan yung utak mo ang nagko-control sa bibig. Anong ibig sabihin nun? Dapat, bago ka may sabihin, na pag-isipan mo na kung anong magiging epekto nito. Kadalasan tayo, kaya tayo nagkakaroon ng mga problema. Kasi hinahayaan nating magbitaw tayo ng mga salita kahit hindi natin intensyon, at doon tayo nagsisisi kasi nakasakit tayo ng iba. So bago pa man kayo magbitaw ng salita, take a pause. Magpo-pause lang kayo sandali. Hingi kayong tulong kay Lord at tingnan ninyo yung lalabas bang salita na gusto nyong sabihin is makakatulong sa conversation or makakasira. Pag-isipan muna bago tayo magbitaw ng salita.